Magandang araw ho sa inyo. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, eto hong si Beatrix, no, Congresswoman Jinky Beatrix Luistro ng 2nd District ng Batangas. Kasi meron hong lumabas na isang video sa TikTok, talagang twinist nila, talagang twisted yung ginawa nila. Tingnan nyo ha. Ng kaliwat kanang baha. Ang Hmm. lalawigan naman ng Batangas dahil sa Bagyong Christine. Daang-daang pamilya ang inilikas habang may mga Ay, pasukin sa taas po ng baha. You have to realize whatever you are witnessing right now ay hindi po mangyayari without the leadership of the best ever Speaker of the Congress of the Philippines. Dito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. diba? Alam nyo, totoo naman yun eh. Ito ho yung reality ha, sabihin ko sa inyo. Nung hindi pa hindi pa nare-recognize yung husay nito sa trabaho ni Luistro. Hindi ho ba wala yung mga taga Batangas, wala kayong mga taga diyan, taga 2nd District. 'Di ba hindi niyo ramdam yung mga AICS, hindi niyo ramdam yung tawag dito, yung ibang mga ayuda na available sa gobyerno, 'di ba? Bakit? Kasi yung congressman ninyo o congresswoman ninyo mababa kumbaga yung ranking niya o yung rating niya sa yung national ano, awareness kumbaga. So nung makita po ng pamunuan ng Kongreso at saka ng ating presidente mismo, 'di ba? Nakita nung taong bayan na talagang worthy etong tao na 'to bilang kinatawan ng 2nd District ng Batangas. So naging madali ho sa kanya na yung mga available na mga funds na maipangbigay ng mga tulong dun sa mga residente nila, nakarating ho sa kanila. Ngayon, eto namang mga loko-loko na mga DDS, mini-mislead, 'di ba? To the point na yun ang sinasabi niya na walang nangyayaring ganito kung hindi dahil po sa 'di ba? Pinalilitaw na hindi dahil kay Martin Romualdez, pati ba naman baha? Gano'n na kababaw talaga ang utak ng mga DBS na 'to, pati ba naman yung pagbaha, 'di ba? Eh, ano yan, eh, sinasabi ngang an act of God. Hmm. Pero in fairness dun sa lugar nila, what I'm expecting from her, eh, tingin ko nakita rin niya po 'yan kung bakit gano'n napakarami yung mga trosong tumama. Marami ron kasi ng mga biktima, yung mga burol ho, biktima ho ng quarry. 'Yan, marami do'n kaming mga nakita. Na sabi ko nga kapagka ito, naulanan, naku dadausdos yang mga lupa na yan. Baha pagka nagkaroon ng bahaan, ng mga troso-troso sa taas na yan ng bundok, yung iba diyan mga puno na buhay, malalaglag yan. Kasi biro mo yung bundok tinabas ng gano'n, o sino sala rin dun? Dun sa ibang mga bayan na nadaanan namin, lalo yung malapit dun sa mga processing plant ng gas, ng gasolina ata yun, tsaka yung mga power plant meron doon. Hmm, 'yan. Kaya dapat 'yan talaga mai-ano 'yan, matigil. Kahit na yung mga burol, dapat, maging maisaayos na 'yan. Actually, sa lugar ho nila, meron pinakita siya sa'min do'n na pinuntahan namin na ang budget 'di ba ng kada kongresista, binibigay ng Kongreso is just 5 million only. Oh, tapos kukupitan pa. Sabi nga niya, "Nung dati," sabi niya, "nung dati, ang kalsada ninyo ay abot tanaw ang hangganan, yung dulo." So, ibig sabihin po noon sa mga Batanggenyo, maikli lang yung project na kalsada. Kumbaga dito, sa banda doon lang makikita niyo na. Yun lang yung project, 500,000 ang ginamit sa inyo. Kasi pupuntahan pa yung ibang mga lugar. Ngayon, nung siya na ho ang naging congresswoman, Diyos ko, sabi niya nga, yung project, yung kalsada, hindi niyo na maaabot ang dulo nito, ang hangganan. Tapos meron pa siyang isang lugar po ro'n, kung alam niyo yung Tingloy Island,
no, diyan sa Batangas, yung Tingloy Island, yung may Masasa Beach, may resort doon. Yun po, napakaganda ng mga resorts. Pero ho, yung buhay ng mga residente ron, kawawa, miserable. Wala silang source of water na matino. Akyat ka pa ng bundok. No, kapag summertime, kasi doon lang ang may bukal. Babain mo pa yun, may dalang tubig, delikado. Tapos yung kalsada ho nila, Diyos ko po, parang kalsadang dadaan lamang kalabaw. In her time, pinagawa niya ito ng circumferential road. Paikot ng isla, pinagawan niya. Hmm. Minsan nga na-invite kami na pumunta doon, kaya lang hindi na namin kaya. Pagod na at kailangan na rin naming bumalik. Tapos weekend, tapos sabi nga niya, ganitong araw pupunta ako doon, baka kasi sumama. Ha? Kung ngayon pwede. Kaya lang wala araw eh. Ngayon, maganda yung ginawa niya ron sa Tingloy. Tsaka yung mga tao ho na nakakausap namin sa mga pinupuntahan, walang hiya. Sanay na ho sila sa kanya na siya ang bumababa sa mga tao. Yan, sanay na sa kanya. Pero ito, kahit lagi siyang bumababa, dinudumog pa ng mga tao yan si Luistro. Kaya sabi ko ang tanong ko nga rito sarili ko bakit pa kailangan ko pa bang ipagtanggol si Luistro? Magaling naman 'to, 'di ba? Well, what I can do, probably, limitation niya. Hindi niya magagawa, 'di ba? Kasi mas mainam na may ibang taong magtanggol sa'yo na nakakita ng iyong mga ginagawa. Hmm. Dapat nga yung mga taga Batangas be proud kayo. Bakit? Kasi nasa inyo yung future national leader, 'di ba? Dapat pang-senado 'tong ganitong klaseng kongresista. Oh, dapat kung meron tayong vice president, dapat ganito po kabibo ang vice president natin, 'di ba? May iba nga sinasabi 2028 kung walang mapisil si PBBM ng mga lalaking kandidato niya, ito ang pwedeng itapat kay Tulfo. Wala kang issue rito kay Luistro 'di ba? Matalino, mataas ang pinag-aralan, eksperto sa batas, propesora ng batas. Si Tulfo, okay na bahala humusga, 'di ba? Tingnan yung kagaguhan ng gumawa ng video na 'to. It is because of our dear Speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Sa panahon ng ating Pangulo, sa panahon ni President Ito nakakatawa 'to Nung unang-unang na-meet namin siya, yung isa sa amin, yung nasa likod ng 51, I don't know, BBM Youth yata yun, o 31 million movement, si Alex. Tinanong niya 'to. Ngayon, doon po inexplain ni Luistro. Hindi, ako pala nagtanong noon. Tapos ang sinagot niya sa akin, yung tungkol dito po sa ano, ah, mas nararamdaman ng mga tao ang ating gobyerno, yung gano'n. Alam niyo ho ba, pinade-delete nila 'yon. Noong pauwi na kami, na-request nila 'yon na i-delete. Sabi ko naman, sabi niya, "Meron pa naman kayong editing niyan." Akala niya siguro kung korporasyon kami. "Meron pa naman kayong editing board niyan," yung ganyan na magtitingin yan Ah, "Oo, kami din 'yun." Sabi ko. Tapos sabi nung kasama namin, i-delete daw ninyo yung parte na na ibinibida niya si PBBM. Kasi baka sabihin nila masyado siyang sipsip, gano'n. So I really listen to it. After a few days na na holding to am I going to upload this or not, gano'n. Kasi wala naman akong makitang masama na binanggit niya 'yon, sabi ko. So in-upload ko ho.
Yun. Dati ayaw niya talagang ano yun. Sa mga ganyan lang na mga pagpupulog binabanggit niya. Pero yung ano, yung talagang nung sa interview na yun, tinatanggal niya yun. Yun. Kaya ito yung sinasabi niya. Kaya natawa ako nung marinig ko rito eh. Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Yun ang totoo doon. Hindi yung bumaha ng dilubyo. It's an act of God. Maaaring itong nangyari itong ganyang baha para makita niya, first termer congresswoman to eh. Si Luis Tro eh. 'Di ba? Para makita niya na ano na bukod sa mga hinaing, kakulangan sa kalsada ng mga nasasakupan niyo ngayon na kayo na yung kung kayo na yung representante nila diyan sa Kamara de Representante, eh meron pang usaping pangkalikasan ang second district ng Batangas o ang Batangas mismo, 'di ba? Isipin mo yung anod na yun. Hindi ako nagtaka ro'n nung makita ko yung video na gano'n yung inaanod yung mga sasakyan. Meron ngang isang mama, 7 ang taga-Talisay naman yun. Nakapunta rin ako ro'n. Sabi niya nga 7 jeepney niya, tapos yung, ah, kotse meron siya na malaki, tapos meron pang parang isang maliit na truck meron siya na ano, na anod lahat ng baha. So, balik simula daw siya, balik sa zero, 'yan. Yan nga ho yung isang ino-oppose ko na sabi ko, bakit naman i-elect na naman ninyo si Vilma Santos? Yan ang governor diyan dati, 'di ba? Anong nangyari sa inyo? Hindi kayo natututo? Kaya nga itong, pagbaha na 'to diyan, maaaring ano 'to, eh, siguro kailangan lang may magpaliwanag, this is a wake-up call para sa inyo. Pinabayaan kayo ng dati ninyong gobernadora, pinabayaan kayo ng dati niyong kongresista, 'di ba? Hinayaan kayo sa kamay ng mga illegal loggers o mga legit na mga loggers because they were allowed by the LGUs. Pero yung impact, yung epekto sa inyo, yun ang hindi nila, 'di ba? Hindi nila napangalagaan. Oo. Kaya nakakaawa yung inabot nila diyan. Pero dahil nga po sa magaling naman 'tong congresswoman nila, hmm, madali ho yung mga ayuda diyan, mga tulong ng gobyerno, madaling makakarating. Diyan. At tingin ko naman dapat naman din talaga, 'di ba? Baka mabuhusan sila diyan ng ano, ng, ng ayuda. Kawawa naman. Ang bilis nga nila, eh. Hindi lang naman din yung lugar nila sa Batangas, meron pa ring ibang mga lugar do'n sa Batangas na ano, na pinsala rin. Pero diyan po, isa lang 'yan, eh. Kailangan matignan dito nilang maigi rin, Batangas and Cavite, yung impact nung environmental aspect. 'Yan, kasi kung nasaan ang baha, na kulay brown ang tubig at may mga kalakaladkad na mga troso, iisa lang po ang ibig sabihin niyan. Nasira na yung natural na daluyan ng tubig galing sa mga kabundukan. So ano ang dapat nilang gawin do'n? I-retrace nila yung daloy nitong nakaraan lang, yung daloy ng tubig at yun ang i-manage nila. Gawin nilang konkreto yung dadaluyan, 'di ba? Para hindi pa kalat-kalat yung mga mahihinang parte na puwedeng tumama sa kabahayan. Imbes na alisin yung mga nakatira doon, patibayin yung gilid ng bundok. Yun, yun ang magandang, since magaling naman siya sa infrastructure projects, mga kalsada, tingin ko yun ang mga puwede niyang magawa sa mga susunod. Now kung ba't ko pinagtatanggol, ayoko kasing masira si Luistro ng dahil lamang sa mga black propaganda na ginagawa po ng mga DBS. 2016 pa lamang, eh, ano na 'to, eh, ah, tawag diyan, kakontra na talaga sila rin ng mga ano, eh, ng mga nung nakaraang administration, eh. Okay, iwan nga muna natin 'to.